you become homeless if you don't have a girlfriend? Because she will help you pay for the house. Oh, really? Okay, okay. (4:15) ng hapon at madilim pa. Madilim na. Tatapos lang ng shift natin. Sunday ngayon. At yun, okay naman sa ward. Walang masyadong ginawa. Konti lang. Kagabi nga pala, nag-start na yung simbang gabi. So nagsimba na kami ng mga boys kagabi. Si mami naman nila ay nag-long day kahapon. So 3 lang kami. Ayun. Pagod na pagod si Madam Jocelyn kahapon. But anyway, malapit na ang Pasko. Wala pa kaming pang Noche Buena, pero syempre madali na lang yun. Kasi hindi naman natin na gagawing magarang-magara yung ano natin, yung Pasko natin. Basta't magkakasama kami sa 25, okay na yun. Tapos sa mga gifts ng mga bata, simple lang. Okay na yun. Yung Pasko rito, hindi kagaya talaga sa Pinas Nakakamiss pagka ganitong buwan na. Pero sanay na kami. As long as na magkakasama kami, okay na. Simula nung malipat ako sa hospital, this Christmas lang ako magpapasko with the family. Lagi ako naka-duty ng 25. So this year, nag-request talaga ako na off. Para kahit papano 25 magkakasama kami. Although 24 may pasok kami dalawa ni Joe. Ako long day, extra shift. Siyempre sa mga panahong ito kailangan natin yung mga extra. Siyempre yung konting padala natin ng extra sa Pilipinas para sa magulang. Sa magulang nga lang kami nagpapadala Sa mga kapatid nga namin hindi kami nagpapadala dahil naiintindihan naman nila na sakto lang kami. So kahit papano masaya. Yun, lapit na ako sa bahay. Sila ngayon nandiyan sa bahay, day off ni Joe ngayon. Dito na ako sa bahay. Linggong-linggo. Maglo ka muna. Hello. Ayan si Basti, naglalaro. Yeah, I'm just taking some time. Nagre-relax na siya kasi he finished his Yeah, it's long review kanina. Mayroon siyang exam bukas pero chill na siya. Si Mami naman, busy rin. Kasi, yan siya. Mami, magilaw ka. Babalot siya ng mga gifts ng... Ito yung mga gifts ng Something to lang. mga teachers ni Joakim. Kasi libre yung mga pag-aaral ng bata rito, wala silang ginagastos. Siyempre yung mga teachers, Say a thank just to you. show your appreciation sa kanila, binibigyan namin sila every Christmas. 6 yung nagtuturo sa kanya. So yan. Just a little something. Mura lang to alas na binito sa sa Shane. Sa Shane o sa Temu? Temu. Mura lang. O di kahit papano na-appreciate ng mga guro yung mga binibigay sa kanila at naiisip sila kahit papano tuwing Christmas. Sa mga kaibigan naman namin, ganyan din, mga simple things lang. Nothing expensive pero it's the thought that counts naman, di ba? Yun ang importante. Tradisyon na namin to dito, kami magkakagrupo dito. Yung mga bata, lalo na yung mga bata, syempre. Kaligayahan nila pagka Pasko, may binubuksan sila. Meron silang tinatanggap. Kasi pagka tuwing Pasko, nagmi-meet kami sa isang bahay. Ilang Pasko na yung nakaraan, kila Gretchel kami nagpapasko, kila Maring Gretchel. Bago nun, kila Maring Donna, kila Paring Francis. Pero ngayon uwi sila ng Pilipinas. So hindi kami kumpleto pero tuloy pa rin namin.
Ginawa na rin natin kina Maring Joyce. Dito sa amin, hindi pa namin ginagawa dito kasi kulang yung space ng bahay namin. Nakita niyo naman yung bahay namin, very cute. Hindi sila kasya lahat dito. Tsaka malamig kung lalabas ka sa garden. Hindi tayo pwede sa garden dahil syempre winter. Nagpa-potluck kami ng food. Kanya-kanyang dala lang. Pero syempre, paring Gretch, alam ko sa inyo, paring Jotam, sa inyo yung abala. So, salamat sa inyo. Malapit na, sa Pasko na naman, wala akong pasok noon. So, maaga kaming darating dyan. Maaga ang bingo. Lagi kaming late dahil pagka Pasko may pasok ako. Pagdating ko, magre-ready pa syempre, tapos bago pumunta ron. Gabi na. Pero this time, Maaga tayo. hindi kami malilate this time. Lunchtime. Last Christmas, December 25, nagbingo kami. Kami yung nanalo. Tingnan natin this year kung sino mananalo. Habang busy yung si Jonah, rarap ng mga regalo, ako naman ito, nagluluto ko ng ng gyoza. Binili namin kahapon ni Joakim sa Costco. Yan o. Yung nangangapunan namin ngayon, tsaka chicken. Simple lang. Hindi na kami magluluto. Bukas na siguro kami magluluto dahil tinatamad kami. Si Joe busy, ako galing trabaho. Nakapamlansya na ako hapon, nakapaglaban na ako hapon. Habang timer. Yung timer okay na. Tingnan natin. Yun. Pwede na muna ito. Isang batch na naman. Salin ko muna. Ngayon yung una, nakatikim na akong dalawa. Tapos, gawa tayong sausawan. Toyo. Tapos lagyan natin ito. Datu puti, white vinegar. O nga pala ito, 650 to sa Costco, sa frozen section. Mura pa rin, kaysa bibili ka ng ready-made, ready-cooked. Lagyan lang natin siya ng suka. Tikman natin ha. Pangatlo ko na to. yung mga sample na yung mga niluto ko nauubos na. Oh. Vegetable and tofu. Ayos! Siya nga pala, kahapon, binigay sa amin to ni Maring Joyce, tsaka ni Paring Das. Organic rye bread. Yan, galing pa ng Iceland yan, ha? Masarap siya, pang kape. Lagyan mo lang siya ng butter. I-toast mo, tapos lagyan mo ng butter. Sarap. Sa daw yan, binake Parang sa volcano chuchu. Ewan ko, hindi ko alam. Pero yun, masarap siya. Tagal naman maluto nito. Alexa, how long left for the timer? You have less than 10 seconds left on your 7-minute Ay, timer. malapit na. Ayun, tapos na. Alexa, timer off. Second batch. Okay. Tapos kanin, Tapos na kaming kumain, Ubos. Walang gana. Ito si Joki mo, kumakain pa rin. Pero may sinabi siya sa akin Can you repeat what you said? Okay. About being social. Sociable. Being sociable. So guys, in my opinion, being social is very good because if you're not social, you get no girlfriend. If you get no girlfriend, you become homeless. When you become homeless, Why do you become homeless if you don't have a girlfriend?
because she will help you pay for the house. Oh, really? Okay. But then? And then? And then once you're homeless, you have no food. Okay. And no food will cause sickness. Okay. And sickness will cause death. Oh. So, Be social. be social. In my opinion. In your opinion. Okay. Of course. Di ba? So, ayan po. Tapos na yung araw namin. By the way, nasabi ni Joakim yun kanina kasi yung kuya niya kasi tahimik. Kaya siya nagsabi ng gano'n dahil siya sobrang daldal naman siya. Nakita niyo naman na bibong-bibo siya at yung kuya niya tahimik lang. Anyway po, tapos na yung araw. Another week, isang linggo na lang, Pasko na. Next Sunday is 24th, bisperas ng Pasko. May pasok kaming dalawang mag-asawa. Ngayong Pasko, sana tandaan natin lagi kung ano talaga yung reason kung bakit natin sineselebrate ito. Let's go back to basic. Let's remember na ang Pasko ay para sa Panginoon. Sineselebrate natin yung birthday niya. Do not spend a lot of money to spend Christmas. Di ba? Hindi natin kailangan gumastos ng sobra para lang i-spend yung Christmas. Kung di natin kayang ibigay sa mga anak natin o kahit kaninong gusto nating bigyan, huwag natin gawin. Kasi lilipas din naman ng Pasko kahit na wala yon. Ang importante, yung nasa puso mo. Keep the main thing, the main thing. Wala tayong obligasyon kahit kanino. Pero yun nga, dahil ina-appreciate natin yung mga ibang tao. At syempre, naglalaan naman tayo ng budget para sa ganitong mga okasyon. Kami dalawang mag-asawa, we make sure na hindi kami gumagastos ng sobra-sobra para lang may mailuho or whatever. Para lang mabigyan ng regalo ang kung sino. Basta't kami, nakastay kami sa budget namin. Tapos pangatlo, ang memories, hindi lang yan nakasalalay sa regalo. Dapat yung presensya natin ang mas importante tuwing Pasko. Ito pang isang dahilan. Hindi natin kailangan ituloy yung tradisyon ng pagbibigay-bigay, pagregalo kung pagdating ng January ay broke tayo. Kumbaga, yung credit card natin umaapaw, hindi natin alam kung paano natin babayaran. Tapos, overtime dito, overtime doon dahil sa sobrang gastos natin sa Pasko. Kailangan po basta spend lang tayo within our budget. Nasabi ko nga kanina, ito pa, your presence is the greatest present. Totoo naman, di ba? Nung maliliit tayo, naalala pa ba natin yung mga binigay ng mga magulang natin sa ating mga regalo kung meron man? Kasi kami, hindi kami lumaking nireregaluhan. Basta't nung lumaki kami, bibilhan kami ng bagong damit. At yung bagong damit na yun na yung pangsimba namin sa buong taon. Ganon kami dati. Pero yung di namin nakakalimutan, yung time na magkakasama kami, syempre tuwing Pasko, New Year, pagka nagkaka-reunion, yan yung mga mas natatandaan namin, di ba? Siguro yung time na yun, yung moment na yun, masaya ka siguro pag tumanggap ka ng aguinaldo o regalo, pero after that, wala na, di ba? Hindi mo na rin maaalala yun. Tulad ko, hindi ko na maalala kung ano yung mga natanggap ko dati. At sana, tandaan natin na ang season na to, Christmas season, Yuletide season, ito yung time na kailangan tayong maging grateful. Grateful na kung anong meron natin, yung mga pamilya natin na nandyan. Dahil maraming ibang pamilya, maraming ibang tao, nawalan na sila ng mahal sa buhay this year or nung mga nakaraang taon. At kailangan tayo, grateful tayo, lalo na ako, lalo na kami.
Si Daddy, nandyan pa rin. Malaking pasalamat ko. Nakauwi kami this year. At hindi ko ina-expect na ganun. Sa mga hindi nakakaalam, si Daddy ay kailangan nagdadialysis siya ngayon pero he refused. At sa awa ng Diyos, ayun pa rin siya. Kaya very grateful talaga kami. Walang masyadong hinahanap kundi yun lang, yung buo yung pamilya. Which is nung umuwi kami, talagang nagpapasalamat kami at ganun na nangyari. At huling-huli sa lahat, marami pa sigurong dahilan, pero ako dapat ito yung time na ina-appreciate natin yung peace. Kailangan nagmamahalan, nagbibigayan, mas importante yun kaysa sa ano pa mang regalo. Anyway, hanggang dito na lang muna kami at Lunes na naman bukas. Busy na naman tayo buong linggo. At patuloy lang tayo sa pakikibaka, sa paghahanap buhay para sa ating mga mahal sa buhay. Merry Christmas!